sa ilalim po ng paghahari ng Diyos, tayo po ay walang iba sa Kanya. When we accept Jesus as our King, then we are part of the kingdom of God. Nasa loob lang po tayo ng isang paghahari ng Diyos. Ano po? Kaya nga kung minsan, pag-uusapan ng mga relihiyon, alam niyo po, hindi po away ng relihiyon, hindi po pagalingan ng relihiyon to. Actually, there is a battle on this earth. And it's not a battle of religion. It is the battle of the kingdom of God and the kingdom of darkness. Ano po? It is the battle of the kingdom of God and the kingdom of darkness. Yun po yung totoong battle. Kaya po tayong mga grupo ng relihiyon, wag po tayong magpagalingan. Ano po? Kung ano po yung pananampalataya natin, let us keep it. Ano po? At ang importante, let us practice the teaching of our Lord Jesus Christ. At isa na po dyan yung pag-ibig. Pakita po natin yung pag-ibig sa ating kapwa. O sige nga, Katoliko ka. Eh yung kapitbahay mong Iglesia ni Cristo hindi mo nang pinapakitaan ng mabuting asal. Eh paano mo papakita ang pagiging Katoliko mo doon? Kung Iglesia ni Cristo ka naman. Yung kapitbahay mong Baptist o Methodist di mo man lang mapakitaan ng magandang asal. Anong klaseng Iglesia ni Cristo ka? Di ba? Kung totoong nakakakilala sa Panginoon, pakita mo sa magandang asal, magandang ugali. Ayun pong sinasabi po natin. Ano po? At tayo po ay iisa lang po. Under the kingdom of God, we are all citizens of the kingdom of God. And we have one King. That is our King, the Lord Jesus Christ. Ano po? I would like to reiterate, gusto pong inuulit, the supremacy of the Lord Jesus Christ. Because without the Lord Jesus Christ, we have no Savior. Kung wala si Kristo sa iyo, wala ka ng kaligtasan. Sigurado yan. Wala ka ng kaligtasan. It is only in Christ that we have salvation. Yun po